Good morning guys. So ngayon ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng Dell monitor. By the way, itong monitor nito is hindi siya gumagana. Kahit i-turn on natin siya, walang lumalabas. Pure black lang yung screen na meron yung monitor natin. Yan. Alisin natin tong stand sa likod. Meron lang siya guys pinipress na button sa likod para matanggal natin yung stand. And dahan-dahan ngayon, tatanggalin natin yung bezel ng ating monitor. Guys, ingatan natin, hanggat maaari, huwag tayong gagamit ng kahit anong matalim na bagay pantanggal nitong bezel. Kasi, baka masira siya, hindi na natin siya maibabalik sa dati. Yan. Kasi natin dahan-dahan. By the way, dahan-dahan lang yan guys. Pinabilis ko lang para hindi masyadong humaba tong video natin. Kasi kapag pinakita ko ng ng mabagalan, baka umabot tayo ng 10,000 hours dito. Kahit anong manipis na bagay guys, pwede natin gamitin dito. Basta wag lang yung matatalim para hindi masira. Iwas crack na rin dun sa ating bezel. And para hindi ma-damage yung monitor natin. Paikot. Tanggalin natin. Okay. Ayan, nakalas na natin siya. Okay, ngayon naman ang gagawin natin is tatanggalin natin yung mga nasa likod na tornilyo. Pwede nyo guys gawin na unahin nyo tanggalin yung tornilyo bago nyo tanggalin yung bezel ng ating monitor. Dito baliktad lang yung nagawa namin, pero pwede pa naman siya. Ayan. So tatanggalin natin yung tornilyo, maalis na natin yung LCD or yung pinaka monitor natin. Tatanggalan natin siya dun sa case nya. Alright. Ngayon naman, naalisin natin itong mga connector tapes. Ayan, natanggal na natin yung isa. Meron pang isa sa kabilang gilid. Alisin natin siya. Okay. Set aside muna natin itong bezel niya. Tapos tanggalin natin ito para matanggal natin itong sa likod, kasi nandyan yung board kung saan makikita natin yung sira ng ating monitor. Ayan, so ngayon natanggal na natin. Alisin ulit natin itong tape na to. Pero alisin muna natin yung mga tornilyo niya. I-remove natin para mailabas natin yung board. Ayan. So alisin natin lahat. Check nyo na lang din guys para hindi magpalit-palit yung mga tornilyo, kasi dyan ako nagka-error nung una magpalit-palit ko sila. Yan. Alisin natin. So ngayon tatanggalin natin itong board dito. Okay. Hindi pa pala naalisin, nasa baba. Alisin muna natin itong nandito. Tornilyo ng VGA and power. And ito naman sa power. Diba? Pasmado. Ayan.
Ngayon naalis na natin siya, alisin natin itong isang connector tape. Okay. And now, tanggal natin siya. Set aside muna natin itong LCD natin or yung monitor. So, ayan. Guys, dito kung makikita nyo, meron tayong mga different capacitors, ano? Pero yung iba flat. Unlike dito sa dalawang may problema. So, ito siguro yun dahil bloated na siya. Pag nakita nyo bloated na yung ating mga capacitor, ibig sabihin sila yung may mga problem na. So, itong dalawang to yung tatanggalin natin. Yan, flat pa yung iba eh. Okay, palitan natin itong dalawang capacitor na to. Yan. Tanggalin din natin itong internal connector. Okay, dahan-dahan. Kasi pag nasira natin yan, another problem ulit. Baka hindi na mabuhay yung ating monitor. So, hinangin natin yung sa ilalim. Pwede itatapat natin to dun sa capacitor na mayroong problem, guys. Kailangan hinangin natin yung ilalim niya para natanggal natin yung sirang capacitor. Kailangan nating ingatan na hindi magdikit yung dalawa dun sa ilalim para hindi tayo magkaroon ng problema. Okay. Ayan, hinangin natin siya na mabuti para lumambot and matanggal natin yung ating capacitor. More init para matanggal. Sige. Ayan. Ayan, huwag nyo din kakalimutan discharge yung malaking capacitor kasi nagkakaroon siya ng electric shock, guys. Hindi ko lang napakita dito sa video pero nagkaroon talaga siya ng kuryente. Nung dinikitan namin nung una, meron siyang pumitik na maliit na kuryente. So, check natin mabuti. Ayan, kung makikita nyo, gumagalaw na siya. Ayan, naalis na natin. So, ito yung tinanggal nating capacitors. Ayan, meron siyang 680 microfarad and 16 volts. Ayan, pareho sila. Pareho yung tinanggal nating capacitor na may problema. Ayan, bloated yung ibabaw niya. So, ngayon, check natin kung ano na lang yung capacitance ng tinanggal nating capacitor. Kailangan 680 siya or close dun sa number niya. Kasi kapag mas mababa siya or malayo, ibig sabihin hindi na talaga siya pwede. And yun din yung magiging problema kaya hindi na nabubuhay yung ating monitor. Or nabubuhay siya pero walang lumalabas. Black lang yung screen. Ayun, malayo, ano? So nakita natin 166 or 167 yung pinakasagad na nabigay ng ating capacitor. Check natin tong isa.
229 naman itong isa. Okay. Out of 680, 229 and 167 lang ina-provide nitong dalawang capacitor natin. So mahina na siya. That's why nabubuhay yung monitor pero black lang yung lumalabas dun sa screen. Okay, then ito naman yung ipapalit nating capacitor. Okay, discharge natin siya. Dalawa yung... By the way guys, pareho siya dapat ng value. 680 din to. Microfarad with 16 volts. Hindi lang natin naipakita. So, ilalagay natin siya dito. Papalitan natin. Okay. Yan. So, ihinang ulit natin siya sa ilalim para ma-attach siya dun sa ating board. Ayan. Kita niyo naman. Tumagos na siya. So, solder natin siya ulit. Ayan. Guys, iwasan nating tamaan ng panghinang yung kahit na ano dun sa ilalim ng board na hindi naman affected para hindi tayo magkaroon ng problem. Ayan. Attach na siya. So, hinangin natin siya ngayon. Okay. And, ayan. Nahinang na natin siya. So, putulin naman natin yung sobra. Ayan. So, ayan, nakapapalit tayo ng isa. Ilalagay natin yung isa pa. So guys, dun sa capacitor natin, yung mas mahaba na leg ng capacitor is yun yung positive palagi. Okay? Doon sa board, meron naman siyang instruction kung saan natin ilalagay yung positive and yung negative. Okay, yan. And ikat na rin natin yung sobra. Putol. Alright, ayan, na-attach na natin siya ngayon. Pareho. So ayan, kung makikita nyo sa ilalim, wala siyang ibang tamaan ng panghinang natin. Yan lang, dalawa na yan. I-cut nyo siya guys ng maiksing-maiksi lang para hindi magkaroon ng problem. Ayan. Bago na yung capacitor natin. Ayan, so ngayon, ibabalik na natin lahat. And iti-test natin kung gagana na siya. Since bago na yung ating nailagay na capacitor. Ayan. Lagay ulit natin to. Balik natin. Tornilyo natin siya. Diba? Bali yung tornilyo na ilagay ko. Okay, ayan. Touch natin siya. Babalik naman natin yung mga tape. Okay, yung tape sa dalawang gilid natin. Balik natin siya. So, ulitin ko ulit guys, huwag tayong gagamit ng kahit na anong matalim na bagay para hindi masira yung ating monitor. Yan, so kailangan
maayos siyang naka-attach. Okay. So ayan, ilagay na natin siya. Yan, balik naman natin yung tornilyo dito sa ilalim. Yan. So lagay natin to. Balik natin yung back cover niya. Okay, ilagay na natin. Yun, lagay naman natin yung tornilyo niya sa likod. Yan. Malapit na natin siyang mai-test. Lagyan natin yun nandito. Ayan guys, wala kaming panghigpit nito na gamit, kaya ito na lang muna yung ginamit natin. Okay, pwede naman yan, pero ingat-ingat lang. Yan, para hindi masira yung nasa ilalim. Wala pa kaming gamit na panghigpit niyan at pantanggal, kaya yan na muna yung ginamit natin. Yan, so maingat lang. Yan, dahan-dahan para hindi masira. Lagay na natin itong stand. Yan. Okay, now time to check kung gagana siya. Yan, kabit na natin to. And wow guys, it worked. Diba? Gumana na siya. So meron na ngayong lumalabas dun sa ating screen, hindi na siya pure black lang. And itest na rin natin siya. Ilagay na natin siya dun sa ating desk. Tumatransition pa eh, oh. Naks naman. Ayan, okay na siya guys. Gumagana. See? Oh, diba? May pakut pa tayo dyan sa PC natin eh. Okay. So, like and subscribe guys. Thank you so much for watching. Follow nyo lang dito and bigay na rin kayo kung sakaling meron kayong mga suggestions. Thank you guys!